Ako nga sinasabi ko, magnanakaw si Bongbong Marcos. Si Saldico lang daw ang laging sinasabi kasi wala daw dito at siya daw yung mainit. Eh, di ba sila naman nag-umpisa na si Saldico? Ang namumuno sa pagnanakaw ay si Bongbong Marcos. Bakit? Si Saldico, Committee on Appropriations. Sila yung namumuno sa Kongreso para sa budget ng gobyerno. Ang immediate boss niya, si Speaker Martin Romualdez. Hindi ka magiging chairman ng Committee on Appropriations kung hindi ka pinili ng presidente. Ngayon, ang presidente nagbibigay ng budget sa Kongreso. Sabi niya, ito na yung gusto kong magawa. Mga proyektong kong gusto kong magawa. Aakyat ngayon yun sa Kongreso, aakyat sa Senado, pipirmahan ng Pangulo. Pagkatapos pirmahan ng Pangulo yun, pag lumalabas na yung budget, pinipirmahan na naman nila yun. Magkano kailangan? Magkano kailangan? Eh, puro nga yung unprogrammed allocation. Tingnan nyo yung nangyari, isang kwentong mabilis. Yung subway natin, dapat para na tayong Hong Kong at Japan. Tapos ng 2020, anong ginawa nila? Dahil sa pondo ng gobyerno, hindi mo pwedeng taasan o babaan. Inililipat nila yung pondo doon sa unprogrammed allocation. Yung unprogrammed allocation, nilagay nila flood control. Ano nangyari ngayon? Imbis na sa 2028, magkaroon tayo ng subway, delayed na ng 2032. Yung mga taga-probinsya, Panay Guimaras Road, kasama po dyan. Bataan Cavite Connecting Road, kasama po dyan. Yung North Rail, papunta ng Clark, pabalik na Maynila, kasama dyan. Yung South Rail, papunta ng Bicol, kasama po dyan. Yung pong Laguna Lake, na road network kasama po dyan. Lahat yan delay. Magkano babayaran natin na penalty? Dahil hindi natin lagyan ng pondo. Penalty lang ito. 400 bilyon. Sino magbabayad? Kayo. Kayo. Yan ang nangyari sa pondo natin. Kaya huwag sasabihin nila na si Saldico lang. Dahil yan si Speaker Martin Romualdez kasama at si Pangulong Bongbong Marcos. Kung ikaw ba, presidente ng kumpanya, yung finance mo, lulukoy ng budget, hindi mo malalaman? Alam mo. Dahil ikaw nag-approve ng budget eh. Ikaw nag-release ng budget eh. Kaya yan ang nangyari sa bansa natin. Ngayon lang ako nakakita na ganitong klase ng sistematikong korupsyon sa ating bansa.